Matagal na raw ang problema nila sa baboy ramo. Sa palagay mo, anong dahilan kung bakit sila bumaba dito? Palagay ko po doon, sa kakulangan ng pagkain at saka pagkasira ng kanilang tahanan. Yun. So alam nyo yung dahilan at ito yung naging epekto. Ano? Parang inokupahan na natin yung kanilang teritoryo. Parehong sitwasyon din ang nararanasan ng mga taga-Rabor sa Balabac. Ito na, yung taniman ng kamoting kahoy at kamoting baging. Ano? So talagang ma-attract yung mga baboy ramo dito kasi good source of food itong mga kamoting ito. Ito, mukhang ano, na-uproot itong kamoting kahoy na ito. Ito, sinyalis to na sinugod ito ng baboy ramo. Meron pa doon? Sa paligid ng bakod, may mga nakapwestong silo. Yun o. Ito o. Nagiging silo. So naglalagay din sila ng trap para sa mga baboy ramo. Pero ang nasilo, bayawak. Posibleng matagal lang nasilo ang bayawak, kaya balat na lang nito ang natira. Ayun o, may silo o. Ito po yung silo ng baboy. Ayan. So mukhang nakatakas to. May mga trap na linagay. Pero deactivated na siya. Ang mga trap mukhang napigtas sa lakas ng baboy ramo. Malaking dahilan ng kanilang pagbaba mula sa kabundukan ay ang kawalan nila ng pagkain. Maaaring dahil ito sa land conversion o mga pag-convert ng mga lupain at mga kabundukan para gawing taniman. May ilang solusyon din para makaiwas sa pananalasa ng baboy ramo. Bukod sa ginagawa nila na pagbabakod, napakahalagang elemento yung pagkakaroon ng cooperative guarding ng mga farms. Kapag may mga organisasyon ng mga magsasaka, tulad ng ginagawa sa ibang lugar, tulong-tulong sila sa pagbabantay para nang sa ganun, mas malaking farm ang pwede mabantayan. Maaaring gumamit din ng mga paingay o mga pailaw